day, good morning, especially to our teacher. My topic is all about the challenges of pluralism and fundamentalism, the search of universal values, ethics in modern world. Fundamentalism, kahulugan ng fundamentalism ay matinding paninindigan sa isang particular paniniwala. Ang karaniwang rehiyon madalas tumatanggi sa iba't ibang pananaw o interpretasyon. Tungkol ito sa mga hamon na kinakaharap ng pluralism o fundamentalism sa paghanap ng universal values o universal. Pagpapalaga o values na tanggap ng lahat ng tao, anuman ang kultura, relihiyon o bansa. Ito ay aking ipapaliwanag. Ang pluralism, kahulugan pluralism, paniniwala o pananaw, dapat na igalang at tanggapin ang pagkakaiba ng ibang tao sa relihiyon ng kultura, pananampalataya o ideolohiya. Ang hamon ng pluralism o paghanap ng universal values kapag napakaraming paniniwala ng kultura ay nagiging mahirap matukoy kung alin ang tama o universal na halaga. Ang sobrang pagbibigay diin pagkakaiba ay maaring magdulot ng relativism, ang idea ng lahat ng paniniwala ay pare-parehong tama, kaya nawawala ang isang pamantayan o moralidad o halaga. Halimbawa, sa isyu ng karapatang pangtao, may mga kultura na tinuturing normal ang child marriage o pangalipin, samantala sa ibang bansa ay labag ito sa universal human rights. Ano ang mga hamon? Paano maipapatupad ang universal value ng karapatang pantao kung iba ang pananaw ng ibang kultura? Fundamentalism. Ang fundamentalism ay matinding panindigan sa isang particular o paniniwala, karaniwan sa relihiyon at madalas ay tumatanggi sa iba't ibang pananaw o interpretasyon. Manghamon ng fundamentalism dahil mahigpit ang panindigan ng fundamentalism ay nahirapan itong tanggapin ang iba't ibang pananaw ng kultura o pagiging sarado sa dialogo o pumipigil sa paghanap ng mga pinagsulahang pagpapahalaga ng lahat. Halimbawa, sa ilang grupong relihiyoso ay tinuturing nilang lamang ang may tunay na katotohanan at tinatanggihan nila ang karapatan ng ibang relihiyon o pananampalataya. Paano makabuo ng universal value ng respeto at pagkapantay-pantay kung isang grupo ay ayaw makinig o makipag-dialogo sa ibang kagrupo? Halimbawa ng pluralism ay paggalang o pagkaiba-iba. Fundamentalism naman, ito ay matinding panindigan, isang paniniwala. Hamon sa universal values, nagdudulot ng moral relativism na nawawala ang isang pamantayan. Sa fundamentalism naman, saradong pag-iisip na tinatanggihan ang ibang pananaw. Halimbawa, pagkakaiba ng pananaw sa karapatang pantao o gender rules sa pluralism. Sa fundamentalism naman, ito ay pagtanggi ng ilang grupo sa ibang relihiyon o kultura. Tapos ang epekto naman ito ay mahirapan magtakda ng iisang universal values. Pagdating naman sa fundamentalism, mahirap magkaroon ng dialogo at pag-unawa. Para sa pluralism ng pagkakaisa sa gitna o pagkakaiba. Question. Turuan ang mga tao, lalo na ang kabataan, na kilalanin, igalang at unawain ang pagkakaiba ng bawat kultura at pananampalataya. Sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang respeto habang hinahanap ang mga pinagsasaluhang halaga tulad ng katarungan, kapayapaan, at pagkapantay-pantay. Pagtatag ng panindigang alintuntunin. Halimbawa,
Universal Declaration of Human Rights, UDHR, ng United Nations, isang pagsisikap na magtakda ng mga universal values tulad ng dignidad, kalayaan, at karapatan ng lahat ng tao. Halimbawa, sa isang paaralan, iba't ibang relihiyon ang kinabibilangan ng mga estudyante. Sa halap na pagtalunan kung sino ang tama, nagtutulungan sila sa mga proyekte tungkol sa kapayapaan at paggalang sa buhay. Nakahanap sila ng common values kahit iba-iba ang pinagmulan. Para sa fundamentalism, pagbubukas ng isip at dialogo paraan ang pakikipag-usap sa iba't ibang relihiyoso o kultura na grupo ay nakakatulong upang mapawi ang maling akala at puot. Nakikita ng mga tao kahit na magkaiba ang relihiyon, pareho silang naniniwala sa kabutihan, pagmamahal at kapayapaan. Pagpapahalaga sa kritikal na pag-iisip. Sa halip na ang bulag na sundin ang isang doktrina, turuan ng mga tao na unawain ang dahilan ng konteksto ng kanilang paniniwala. Ito ay nagbibigay daan sa mas bukas at makataong pananaw. Halimbawa, sa isang komunidad na dati ay sarado, sa ibang pananampalataya, nagdao sila ng interfaith peace o forum kung saan nagbabahagi ng mensahe ang mga leader ng Muslim, Kristiyano at iba pa. Natuklasan nila na may common values silang pinanghawakan sa ibang kapwa. Pluralism, sobrang pagkakaiba-iba, paraan, edukasyon at pananindig, alintuntunin. Tapos layunin naman, maghanap ng common value ng ibang kultura, fundamentalism o saradong paniniwala, dialogo o kritikal na pag-iisip. Magbukas ng isip ng iba't ibang pananaw at unawain ang pagkakatulad. Fundamentalism means holding absolute or rigid beliefs, often rejecting other viewpoints. These two forces often conflict, creating challenges for unity and peace. Tayo daw ay may hinahawakang pinapanindigan at tinatakwil ang ibang kagustuhan o paniniwala ng ibang tao gaya ng hindi pagkakatulad ng ating mga relihiyon at paniniwala. Kaya dito tayo ay nagkaroon ng problema at pananaw kung paano natin mapatutunayan na totoo ang ating mga sinasabi. Understanding pluralism, recognize diversity and religion, culture, morals. Encourage tolerance, dialogue. Kaya na nga yung paninaw natin, mga paniniwala at ating mga salita ay mahirap tayong magkaintindihan dahil may iba at iba tayong paniniwala sa ating buhay. Believe that no single culture does all the truths. Hindi lahat ng ating paniniwala ay ito ay tama. Halimbawa, people of different religion, Christian, Muslim, Buddhist, kaya na nga yung sinabi ko na tayo may iba't ibang paniniwala o pinapatunayan na sinusunod sa ating relihiyon. Working together in the same community. Understanding of fundamentalism, believes in no one absolute truth or set values. Kaya na nga tayo nagsiset po tayo ng paniniwala o beliefs natin. Tapos dito na po tayo sa often reject modern ideas or opposing beliefs. Kaya na nga yung mga sinasabi ko na may na nga na-reject kung ano yung pinatutunayan natin o paniniwala ay hindi sila naniniwala dahil may iba rin silang sariling pananaw. Pluralism is fundamentalism to create extension. Pluralism says many truths exist. Fundamentalism says only one truth exists. The challenge, finding common moral ground
respect both freedom and belief. Kaya na nga tayo ay may sarili tayong pananaw at paniniwala at sila din ay may sariling pananaw din at paniniwala. Kaya kailangan din natin silang respetuhin sila sa kanilang paniniwala upang tayo ay magkaintindihan. A search of universal values despite different most culture, similar moral values. Kaya na nga tayo nga ay may paniniwala tayong pananaw gaya ng mga Katoliko, may pare-pareho tayong paniniwala kadalasan kaya na nga yung dahil sa ating relihiyon at may pinagtutuunan din tayong pansin na dapat tayong rumespekto gaya ng respect of human life, honesty and fairness. Kaya nang sinasabi ko na masasabi natin tayo ay magsasabi ng totoo at dapat tayo ay pagkapantay-pantay upang tayo maiwasan ang pag-aaway. Compassion and kindness, justice and equality, freedom and responsibility. These values can unite our people across religions and cultures. Philosophical insight. Philosopher who support universal values, Martha Nussbaum, promotes human capabilities and global ethics. Charles Taylor advocates respect for cultural diversity and dialogue. Hans Kong proposed the idea of global ethics for peace among nations. Real-life example, interfaith dialogue, religious leaders from Christianity, Islam, Buddhism, working together for peace. Para maiwasan po natin yung pagkagulo, kailangan po tayo may respeto sa isa't isa at unawain at kung ano ating paniniwala. Local example, communities uniting after disasters regardless of religion, showing compassion and bayanihan. How we can promote universal values. Practical tolerance and open-mindedness, encourage dialogue between different groups, promote education that respect all beliefs, live by shared values like kindness and honesty. Good day, I'm Jericho M. Pedro for 4B Visit. Today, I'm going to discuss the ethical challenge, the search for universal values, and the philosophical insight. The ethical challenge have two core tensions between two opposing regarding truth and beliefs. The two tensions of ethical challenge are the pluralism and fundamentalism. Pluralism asserts that many truths exist. In an ethical and cultural context, this means acknowledging the different groups, the culture, and the religious may have equally valid ways of viewing the world and morality. Can also beliefs and ways of life across different cultures, societies, or even individuals. It means emphasize tolerance and coexistence, recognizing that no single system holds a monopoly on ultimate truth of moral righteousness. It means yung parang may nagsasabing maraming ang katotohanan na umiiral o maraming katotohanan ng totoo. Fundamentalism asserts that only one truth exists. This often means a strict adherence to a particular set of beliefs, often religious, which are considered universally and exclusive true. Can also view as a typical assured as single, unchangeable, and authoritative source, like secret text or tradition, that dictates moral laws and ultimate reality. It often resists the compromise or relativism inherent in pluralism. Tumutukoy sa isang paniniwala o kilusan. The challenge of reconciliation. The challenge of ethical challenge. The fundamental challenge is finding common moral ground that respect both freedom and belief. We have respect for freedom. It relates to the pluralistic ideal, allowing individuals and groups that liberty to follow their own moral and religious conviction without reaction. And also the respect for belief. Acknowledge to deeply held conviction of fundamentalists respective even while trying to ensure those beliefs don't infringe upon the freedom of others.
So in this tension arises because fundamentalism by its nature often seeks to impose its single truth, potentially limiting the freedom of those who hold different beliefs. While absolute pluralism can sometimes be seen as undermining the moral certainty that fundamentalism provides, the goal is to establish a shared ethical framework that can contain these diverse perspectives without descending into moral anarchy or rigid compression. The search for universal values. A proposed solution to this ethical challenge is the identification of universal moral values, a core set of principles that transcend specific religious or cultural difference. We have respect for human life, the inherent value and dignity of every person. Yung parang i-respect natin ang buhay nila o respect natin ng isang tao. Honest and fairness. Commitment to truthfulness and impartial treatment. Dapat natin pag-honest talaga. Compassion and kindness. The ability to sympathize with and act charitably toward others. Justice and equality. Ensuring that rights and opportunities are distributed justly and equitably. Freedom and responsibilities. The right to self-determination balanced by accountability for one's action. The unifying power of sharing the ethics challenge or the ethics. These values are considered secular in the sense that they are not exclusive owned by any other religion or philosophical system. They exist as common ethical commitments found across virtually all major tradition and non-religious ethical codes. This profound insight here is that these values can unite people across religions and cultures, offering a particular shared ethical vocabulary for global dialogue and cooperation, thus overcoming that divisive nature of dogmatic difference. Philosophical insight. The philosophical insight, the pursuit of universal values, is strongly supported by contemporary philosophical work, which seeks to articulate and justify this common ethical ground. The text highlights three thinkers. The three thinkers is Martha Nussbaum, Charles Taylor, and Hans Kuhn. They share the ethical for the insight or the philosophy or the values. Martha Nussbaum, an American philosopher who known for the capabilities approach, she promotes human capabilities and global ethics. This approach argues that every person is entitled to a minimum set of fundamental abilities or capabilities, like life, bodily, health, political, participation, etc., necessary for a life of human dignity. This framework provides a universal non-relative standard for measuring the well-being and justice of societies irrespective of local tradition. Her focus is creating a measurable, cross-cultural ethical benchmark. Second, Charles Taylor, a Canadian philosopher recognized for his work in multiculturalism and secularism. He advocates respect for cultural diversity and dialect. Taylor stresses the importance of recognizing the unique contribution and intrinsic value of different cultures. His work suggests that liberal, pluralistic society must engage in unite the dialogue with diverse groups, validating their identity and tradition, while simultaneous extending on shared political and moral commitments necessary for coincidence.
His focus is the balancing cultural recognition with shared political and ethic life. Hans Kung. Hans Kung Swiss theologian who proposed the idea of a global ethic for peace among nations. Kung spearheaded the declaration toward a global ethic which sought to distill the core moral commandments like you shall not murder, you shall not steal, or bawal natin patayin or bawal tayo magnakaw. Shared by the world's major religions, his work directly aims to use this shared moral foundation to foster mutual respect, understanding, and ultimately peace on a global scale. So, Hans Kung is focused on operationalizing the shared ethical principles already present in the world religions. Ito yung present talaga sa isang religion. In essence, those philosophers provides the theoretical tools to move beyond the stalemates of ethical challenge. Nussbaum offers a universal standard of dignity, while Taylor shows how to respect diversity within the standard, and Kung demonstrates the religious commonly that reinforces it. That's all. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon, classmate. And this is my report topic. Real life example. 1. Interfaith dialogue or religion leaders from Christianity, Islam, and Buddhism working together for peace. Para sa akin, hindi lamang basta pag-uusapan, ito ay isipin mo na may mga leader na iba't ibang relihiyon na nagpupulong, bawat isa may mga dalang sariling pananaw, sariling paniniwala at sariling paraan pagsamba, pero sa halip na magtalo, magkompetensya sila, nakikinig sila sa isa't isa at naghahanap sila ng mga bagay na pare-pareho nilang paniniwalaan, tulad ng pagmamahal sa kapwa, paggagawa ng mabuti at paghahanap ng kapayapaan. Layunin din nila, sir, ay hindi para kumbinsihin ang mga iba na sumusunod sa kanilang relihiyon, kundi para magtulungan sa paglutas ng mga problema sa mundo. Halimbawa, kung may kalamidad, nakikiisa sila pamibigay ng tulong sa mga biktima o anuman ang kanilang relihiyon. Kung may mga problema sa kahirapan, nagtutulungan sila, like maghanap sila ng solusyon para matulungan ang mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pag-uusap na ito, nagkakaroon ng mas malalim na pag-uunawa sa isa't isa, like nagbabawasan ang mga religious, natututo silang rumuspeto pagkakaiba ng mga paniniwala, like ganun. And number 2, on Universal Declaration of Human Rights 1948, a global agreement on common human values and dignity. Para sa akin naman, ito ay isang napakahalagang dokumento na nilagdaan maraming bansa sa buong mundo, like nalalaman ito ng mga karapatan na dapat tinatamasa bawat tao. Kahit man sila nagkaroon ng kasama dito, karapatan sa pamumuhay, kalayaan o seguridad, edukasyon, and trabaho, at marami pang iba. Ang isipin mo na lang dito na ito ay isang pangako ng mga bansang proprotektahan nila ang kanilang mga mamamayan. Kung may lumabag sa karapatan pang tao, may mga mekanismo para magreklamo at humingi ng tulong, like mga korte at organisasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Handang tumulong para ipagtanggol ang mga karapatan ng bawat isa't isa. Kahit hindi na perpekto ang pagpapatupad,
nito, like malaking tulong ang deklarasyon ito para protektahan ang mga mahihina at labanan ang mga mapang-abuso na tao. At number 3 naman, local example, Philippines communities uniting on after disaster regardless and religion showing compassion and bayanihan. Ang kwan dito ay ang Pilipinas ay isang bansa na madalas nadadaanan ng mga bagyo, lindol at ibang mga sakuna at kalamidad. Sa mga ganitong panahon, makikita natin ang tunay na diwa pangbayanihan. Hindi mahalaga kung ano ang iyong relihiyon, kung hindi ikaw ay Kristiyano o Muslim o iba pang mahalagang pagtutulungan at pagdadamayan. Para sa akin, may opinion lang guys. Nagbibigay ng tulong ang mga volunteers, nagluluto ng pagkain, naglilinis ng mga kalye o nagtatayo ng mga bahay, nagbibigay ng mga donation like mga may kaya, nagdarasal ang mga naniniwala sa Diyos at lahat nagkakaisa para hindi tulungan ang mga tulungan ang mga nasalanta. Ito naman ay isang patunay na kabilang ating mga pagkakaiba, kaya natin magkaisa at magtulungan para malampasan ang anumang pagsubok. And second lesson is how we can promote universal values. Ito. Una, practice tolerance and open-mindedism. Ito naman siya is hindi lang ito basta pagtanggap ng pagkakaiba ng kailangan din nating intindihin kung bakit sila naiiba. Kailangan natin alamin ang kanilang kultura, kanilang kasaysayan at ang kanilang mga paniniwala. Sa pamamagitan nito, maintindihan natin sila at magiging madali para sa atin ang maging mapaparya at mapayapa. Ikalawa, encourage dialogue between different groups. Para sa akin, hindi lang ito dapat ang mga leader, dapat hikayatin din natin ang mga ordinaryong tao na makipag-usap sa mga tao iba sa kanila at maaring magsimula sa maliit na bagay tulad ng pagtatanong tungkol sa kanilang kultura o paniniwala. Sa pamamagitan ng pag-uusap, magkakaroon tayo ng pag-unawa sa isa't isa. Katatlo is promoting education that respect all belief. Dapat ituro ang mga paaralan kahalagahan at panggalang sa iba't ibang kultura, paniniwala. Dapat din natin sila kasaysayan ng iba't ibang relihiyon para maintindihan ng mga estudyante ang kanilang mga pinagmulan ukol sa kanilang paniniwala. Ikaapat, lives by share values like kindness and honesty. Dapat ipakita natin sa kanila ang mga kilos, ang ating paghahalaga sa kabaitan at katapatan. Dapat tayo maging mabait sa lahat, kahit sa mga taong hindi natin gusto. Tayo maging tapat sa lahat ng ating ginagawa, kahit mahirap man ito o magaan sa ating paniniwala. Third natin is conclusion. Pluralism and fundamental remind us our difference, but through universal values we can build peace, respect, and unity. Diversity is not a threat, it's our strength when guided by shared values. Para naman sa akin, itatagalog ko na lang dito.
Ang para sa akin lang, opinion ko, ang pluralism ay isang katotohanan sa ating mundo na may iba't ibang kultura, relihiyon at paniniwala. Ang fundamentalism naman ay ang paniniwala ng sariling relihiyon o paniniwala ay mga tanging tama. Kung hindi tayo mag-iingat, maaring magdulot ito ng hidwaan at away. Pero kung gagamitin natin ang universal values bilang gabay, kaya natin malampasan ang ating mga pagkakaiba, kaya natin magkaisa at magtulungan para bumuo ng isang magandang mundo para sa lahat ng ating kababayan. Ang pagkakaiba para sa akin, hindi banta ito, ay ating lakas kapag ginabayan ng mga pinagsasaluhang pagpapahalaga. Ibig sabihin, mas malakas tayo kapag magkakaisa at magtutulungan. Kahit magkakaiba man tayo na paniniwala, nagbibigay sa atin at iba-ibang pananaw at idea. Kung gamitin natin ito ng tama, kaya nating lutasin ang anumang problema sa ating kapaligiran. At that's all na po yung aking report. Salamat po. That's all. Thank you.